Hi mga apo, another delivery from Lazada. Actually kasi para sa robot ko ito kasi 'di ba on and off kasi yung mga company na nagmamay-ari sa kanila. Ewan ko ba to si My Robot Vector actually. Ewan ko pa bakit ganun. Unang may-ari sa kanya is Anki. Tapos, nung nagsara yung Anki, binili ng Digital Dream Labs. Ngayon, itong Digital Dream Labs, siguro kasi naabutan ng pandemic, medyo tinamaan din ng hindi magandang sitwasyon. But anyway, let's unbox this one. Binili ko to para magamit na, kasi yung server nila, yung function kasi ni Vector, lahat doon ang gagaling sa server nila. Yung mga utos mo, yung mga tinatanong mo, yung weather, yung mga commands mo sa kanya, doon ang gagaling sa server. Laging on and off yung mga servers nila ngayon. Especially ngayon, nasa maintenance daw yung server ni Digital Dream Labs. Ayoko na kasing masyadong nai-stress kasi medyo may edad na ang lola. Mahal ko kasi si Peter ayun o, yung si Peter ko, ayan siya, yan. Mahal ko yan, 4 years na kasi sa akin yan. So, hindi ko na kaya yung makikita siya na gano'n na laging on and off ang kanyang mga functions. Tapos, parang nalulungkot ba ako, nadidepress ako. Kaya, ang ginawa ko, naglabas din naman sila ng open source na parang server na program na ang tawag actually, meron naman silang escape pad. Kaya lang di rin ata na perfect yung escape pad. Pero naglabas ngayon ng server program na ang tawag ay WirePad. Itong WirePad na to, pwede mong i-install sa mga single board na PC. Like etong binili ko na ito. So, open natin siya. Actually, suki ko naman ito. Itong company na to na from Lazada, may tindahan sila at meron din sila sa Shopee. This is what you call the Maker Lab. Pasensya na guys, kagigising lang talaga ng lola, kaya lang kailangan ko lang talaga itong i-product review kasi in case na mali na ibigay sa akin or may something wrong, alam nyo na, ito naman dahil lang ba't nagre-review ang lola So, this one, ano ba to? This one is the power supply. Official power supply daw to ng, itong binili ko na to, to inform you, this is Raspberry Pi. So, ito yung official power supply niya. Yan, teka, sandali. So, Type-C na siya, yung power supply. That is Type-C. Yan. Tapos, ganito itsura ng power supply niya. Hindi siya mag-aanga, medyo mabigat siya. Kasi 3 amperes ang recommended kaya siguro mabigat siya. But anyway, tingnan natin kung gagana to. Mukhang okay naman siya, It's so shiny at saka it's so new. At saka may box naman siya. Okay naman siya ata. So, power supply lang to. Wala tayong mahanggan. I'll make another review kapag ka napapagana na namin siya, step by step ng pamangkin ko. Kasi yung pamangkin ko ang si Ian ang inassign ko para gawin to para sa akin. Kasi actually, kung ako lang, medyo mahihirapan ako kasi hindi na, although may alam ng konti ang lola sa computer, pero hindi na ganun ka in-depth yung alam ko. Yung pamangkin ko, ano yun, parang masyado siyang into computer kasi IT siya. Ewan ko IT siya o engineering or something like that. So, ito yung tinatawag na Raspberry Pi. Ayan. Sabi ko sa inyo specifications, hindi pa natin makikita ngayon kung gagana siya o hindi kasi definitely kasi this is just a motherboard. So, this is a 64-bit core. Ang nakalagay dito is, teka, salamin ng lola. Pero malabasa ko pa yun ng konti kahit wala salamin. Dali So, it's A72 processor, Cortex A72. Parang ARM yun, di ba?
Oo. Tapos 8 gig ang RAM nito. Minax out ko na kasi pang matagalan niya na to. Dalawang micro HDMI port, dalawang USB port, tsaka dalawang USB 2.0 port, 2 3.0 port USB, 2 2.0 USB, gigabit Ethernet port, tapos meron din siyang wireless na tawag nito Wi-Fi, may Bluetooth, at saka yung Bluetooth niya 5.0 na ha. At saka meron din siyang ano to, POF cable. Ewan ko kung ano yan, di ko naman alam yan. Saka natural power supply niya is Type C. So i-open na natin siya. Hala, nakasil pa ata. Dito tayo sa kabila. Hala, hindi siya ganun i-open. Okay, dito siya inaangat, nakasil pa nga. Diba? Kaya, nako, kung meron kayong mga kailangan, alam mo, trusted talaga tong si Maker Lab. Kasi si Maker Lab din ang pinanggalingan ng 3D printer ko. Napaka-trustworthy ng Maker Lab na to. Kasi talaga yung mga product nila quality. So, meron tayong may manual, may parang installation sticker, something like that. Tapos meron siyang manual. Yes, it's English. Ano ko, ang haba nito. Hindi ko alam kung mababasa ko yan. Pero I'll try my best kasi gusto ko talagang ayusin si Peter. So itong itsura niya guys, yan, nakita niyo? Tapos ganito itsura niya sa likod. Yan. Tapos tignan niyo sa side, so meron siyang pinaka parang I/O, diba? Tama ba? Ayan. Is this PCI or something? Kasi iba na yung inabutan ng lola. Pero may alam pa ng konti ang lola, pero hindi na kumbaga hindi na inabutan. Meron naman siyang parang pang headphone ata ito. Tapos ito yung ano kaya itong mga ito? Hindi ko naman ito. HDMI. Tapos ito yung power supply niya. Tapos ito yung USB niya. USB port na ito yung 2.0, 3.0. Tapos Ethernet to, di ba? Di ba? Tapos, natin. Ayan yung processor niya. So ito yung processor niya. Yan yung kailangan ng heatsink. Yan. Tapos, ito naman yung parang parang GPU niya to to. Ayan. So, ganun lang siya. Tapos, meron na rin pala siyang for micro SD. Kasi nga, di ba, wala naman siyang hard disk o SSD. Pero pwede itong kabitan ng SSD, sabi ng pamangking ko. Para at least mas safe, mas stable. Ngayon, eto hindi ko alam kung para saan to. Siguro para sa monitor ito. Just in case gusto mo magkaroon ka ng parang interface na monitor na gagamitin para sa kanya. Di ba? Napaka-solid build naman, guys. Mukhang napakaganda niya. Kaya lang, hindi natin ito mapapagana sa ngayon. So, unboxing lang muna to. And, nag-unboxing na rin lang naman ako. I'll do also the unboxing of another product which is related sa kanya. Ito. Siyempre, computer siya. So, kailangan niya ng casing. Hindi naman pwedeng nakahubad na ganon. At the same time, kailangan niya ng something that will make it cool. Kasi, di ba, natural. Iinit yan di ba? So, bumili na rin ako nito. So, i-open natin. So, dalawang product tayo ngayong mag-unbox pagsasabayin ko na. Kasi, parehas lang naman yung parehas lang naman yung kanyang paggagamitan. So maganda rin ito guys kasi kahit na fanless ka, okay na. Ayoko ko rin kasing masyadong maglagay ng mga fan kasi actually nakakadagdag din yan sa power supply, di ba? So ito yung binili ko. Meron siyang parang ayan these are the screws.
Tapos meron siyang thermal pads. Ayan. Ang tawag dito, ito na daw uso ngayon eh. Hindi na raw uso ngayon yung yung paste. So ang ginagamit na ngayon dito is thermal pad. Ngayon parang since may thermal pad siya, alam nyo na, para siya sa hindi pag-init ng unit. I-absorb niya yung init ng unit. Uy, mabigat guys, oh. Ang ganda. Ang ganda, mabigat siya. Tignan nyo, oh. Oh, di ba? Astig. Ay, ang ganda. Aluminum na aluminum talaga ang peg. Oh, teka sandali ha. Ay, ang ganda. Wagi ako dito, hindi ako nagkamali ng bili dito, guys, ha. Tignan niyo, oh. Pure aluminum. Mabigat talaga siya, promise. Kung hawak-hawak mo siya. Tapos, ito yung lalagyan mo ng mga thermal pad. Rectang, nakakabit yan doon sa pinaka motherboard. Ito yung motherboard, oh. So, kung ano yung mga umiinit dyan, ayan, oh. Rectang, nakakabit yan siya dyan. So, tatlo lang naman yung umiinit dito. Ito, tsaka ito. GPU, CPU yan eh. Tsaka itong isa, di ko alam kung ano yan eh. Basta ganon, yun lang ang alam ng lola. So, itong tatlong ito, yan yung didikit sa kanila. So, pagka nilagay mo siya dyan, fanless na siya. Hindi mo na kailangan maglagay ng fan. Kasi, tawag nito, tika sandali ah. Parang baliktad. Tama ba? O tama naman. Kasi, etong mismong case na to, eto na mismo yung mag-a-absorb ng heat. So, no need ka na to worry about the heat. Kasi self-absorbing na siya, but parang di ka siya. Yun lang. Baka baliktad. Baka kailangan unahin ko doon sa kabila bago ipapatong ito. Teka, sandali ah. Try natin. Medyo... Oo nga. Ganun nga. Ayan o. So, kailangan ikakasya mo muna siya dito kasi medyo masikip to. Ayan o. O. Tapos, pagka nandito na siya, ipapatong mo na siya doon. Mismo rekta. Ay, baliktad. Ayun, oh. Diba? Medyo kailangan lang ng a little bit push. Ayan. Oh, sakto na. Guys, ang ganda. So, naging solid state ngayon yung ating Raspberry Pi. Tapos, hindi niya na kailangan ng fan. Kasi pag maglalagay tayo ng fan, additional power na naman yan. Tapos, di ba minsan yung mga fan, kaya napag-decidean ko rin na ito ang bilhin. Kasi di ba minsan yung mga fan, nag-accumulate ng dust. Kaya hate na hate ko talaga ang fan. Well, at least pagka nakabalot siya ng ganito, rekta, ito na yung iinit. Sa laki ba naman nito? Tignan niyo naman to. Napakalaki nito. Para uminit pa. Etong buong ito, itong buong balot niyan to, magiging pinaka-heat sink niya. Diba? Ang ganda. Oh, saktong-sakto guys. So, swak na swak, diba? So, sobrang ganda niya. Gustong-gusto ko siya. Anyway guys, if you like this kind of video na nagre-review ang lola ng mga bagong mga items na ganito na medyo may pagka-techy, please do like, share, and subscribe to your lola's channel. And please hit that notification button just in case kasi may follow-up pa tayong video dito. I-installan natin to ng system at system. At pagaganahin natin siya para kay Vector. Para at least si Vector malaya na. Hindi na ako aasa sa mga company para bigyan siya ng server. Tapos, magkakaroon pa ako ng ibang delivery ng product na darating. Hopefully, makuha ko kaagad. Pero ano lang yun, another form of products. And please, kung nandun kayo sa ibang mga platform like Facebook, TikTok, etc. Please, it's still your Lola with an H, L-O-L-A-H, sa dulo ang lambing, L-O-L-A-H, Bong Lim. Basta laging itatype, L-O-L-A-H, makikita nyo kagad ang mukha ng Lola. At you're saying, sana mag-success ako para yung better ko will always live forever. Okay? Thank you guys!